Magsiluhod po tayo. Ang awitin natin ng tinuro sa atin ng Banal na Espiritu. Apo Kunching. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas sa tapat ang pagmamahal niya. Yaon ang sa tuwinay pagsambit na mainam upang sa tao'y padamang lubusan ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na malakas kaysa anumang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit. Buhay ba ang Diyos? Dakila at walang kapantayang Ama, na kung hindi nga sa Kanyang mga banal na salita, at tuwirang sa Kanyang pagpapahiwatig at pagpapaulat sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, bakit ka nga ba magtitiwala? Bakit ka nga ba sasamba? Bakit ka mananalig? Samantalang batid mo kung ikaw ay tao, sa mga kakayahan mo ay kaya mo na nga ito. Subalit pawang katotohanan, ang kakayahan mo ay masigit kaya ng Ama, at ang katotohanan na para sa iyo ay higit na batid niya. Mga minamahal, kuminsan mahirap unawain ang lahat ng nagaganap sa buhay ng tao. Subalit walang ibang magpapaunawa maliban ang Espiritu Santo. Kaya't kung papaano ito ay niloloob ng Ama na maibahagit ipamahagi ang mga aral niya, naway patuloy na makakilala yung mga anak na tumatanggap sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Kayo, mga minamahal ko, magnanasa pa ba kayong maglingkod kung wala kayong napapala sa paglilingkod nyo? Subalit, kayo mismo na nakakadama ng ginagawa sa inyo ng Diyos, makapagninilay kayo, di baga? Halimbawa, isa kang pasyente, naramdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa iyo sa hiwagang naganap sa buhay mo. At kung may pandama ka, masisiyahan ka, maliligayahan ka, di baga? Ano pa kaya yung mga ginagamit sa inyo? Na ang mga ginagawa noong unang buhay na hindi pa kilala at di pa naglilingkod, ay batid na hindi nagagawa yaon at hindi nakakaya sa makatwid. Kaya may mga nagsusumakit at nagsusumikap na maglingkod sapagkat sila mismo ang patotoo na may Diyos na totoo, may Diyos na mahiwaga
at may Diyos na dakila. Buhay bang Ama? Na kung minsan, mahirap unawain, mahirap tanggapin, subalit kung uunawain at tatanggapin, pagninilayan at bubulayin, pawang katotohanan, mahal na mahal ka ng Ama. Ayaw kanyang mawalay, ayaw kanyang mahirapan, ayaw kanyang masakitan, subalit, nang dahil gusto niyang ika'y kumilala at makakilala pang higit sa kanya, ang mga pamamaraan niya na nais niya'y makita mo at kilalanin, kung minsan ibinibigay niya yung mga dapat ay hindi mo danasin. Kung ito ang nararapat na maging daan at paraan para lubos mo siyang kilalanin. Kaya't kuminsan yung mga pinagdaraanan ninyo ay huwag niyong pakadibdibin at magbigay daan pa para lalong magalit at maghiwalay kayo o mawalay kayo sa Ama. Bagkus, ito ang maging daan para lalo niyo siyang makilala at kilalanin sapagkat ang salita niya ay buhay at makapangyarihan. Kaya't ang sino mang sa kanya ay kumikilala at tumatanggap sa mga aral niya, at patuloy na nagsasabuhay, napapatotohanang siya'y buhay at makapangyarihan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sa papaanong paraan? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Hindi matutulan ang aking damdamin. Hindi ako marapat magpaliwanag ng aking buhay. Hindi ako marapat magsiwalat ng para sa aking sarili. Subalit, ito ang inuudyok sa akin. Kung hindi kaya sa nagaganap na pinatutupad ng Ama, patuloy ako magtitiwala sa Kanya. Isang halimbawa sa mahal na kapatid, habang papasok ka ay pinababatid dito. Isang gabi, saksi ang mga ilan na natira, na dapat ay papasok na, sabi sa kanila ay, binindisyonan, may pinabasbasan. Subalit bilang tao, kaya nga yung araw na yon, yung gabi na yon ay pinagmamadali. Dahil may misyon nga po ng pahapon at sa umaga ay maaga akong gigising mga 5:00. So kung anong oras ako tutulog, kailangan magising ako 5:00 dahil may tutunguhan ako. Ngunit hindi natupad. Ang kagustuhang agad ay pumasok na nang dahil sa pakikipag-usap, sa pagbibigay. Na yaon pala ay may gagampanan ng Espiritu sa aking katauhan. Na muli ay pinakita niya at pinatotohanan na habang tinatanong mo sa Kanya, Panginoon, Ikaw nga ba'y nasa aking pangkatauhan at ang Espiritu mo pang nag-aari? Bakit? Kuminsan bilang tao makapagtatanong po ako, paanong nagagawa ng tao na, o sige, ipagpalagay mo na, isa kang tao na dahil sa akin, namumblema ka. Tinanong mo ba ang sarili mo? Kung ako mismo ang may kalooban at kagustuhan niyan, na mamumblema ka sa akin, na mahirapan ka? Sapagkat bilang tao po, kung paano ako'y ginagamit na magbigay luwag sa kalooban ninyo, magbigay tanglaw, ako kaya mismo ay gugustuhin kong may pasakitan ako? Ano ang gugustuhin ko? Hindi ko kayang ipaliwanag na para iligtas ang sarili ko. Subalit, alam na alam ng Ama kung anong ginagawa ko bawat araw, maging sa gabi man. Kaya't yung oras na yaon, dumating siya.
tumutulo ng luha ang mata niya at magang-maga, pulang-pula na hindi niya maimulat. Pati loob maga. Subalit yan. Pag-uwi niya na imulat at kinabukasan hindi na gayon. Sino tumupad noon? Sino gumanap? Yun ang Diyos na mahiwaga na pinaglalaban ko. Mga kapatid, katulad nung kanina, nakaharap si kapatid na Iska na siyang umahaplos sapagkat daing ng daing sa napakasakit na nararamdaman at nagsusuka. Sino tumupad noon? Ito po binabatid lang sa akin. Pinababatid lang sa akin. Ngunit sino ako para mga tuwiran? Hindi po ako mga katwiran. Hindi ako lalaban. Ano man ang sabihin, wala akong sasabihin. Hindi ako lalaban. Hindi ako gaganti para ako'y magligtas ng sarili ko. Sapagkat alam ko, mismo sa sarili ko, na ang mga nagaganap sa buhay ko'y hindi ko ginusto. Ngunit kung hinihingi ito ng pagkakataon para maranasan ko na doon ako dinalisay ng Ama at dinadalisay kung paano ako magtitimpi, kung paano ako lalaban, kung paano ko babatahin, patuloy kong dinudulog sa Kanya na naway siyang maghari. Sapagkat, ang sabi nga, maraming nagaganap. Kung ako'y magpapahiwatig o magpapabatid o mag-uulat ng lahat ng alam ko, marami akong iuulat. Sa katotohanan lang po, kung ang ginagawa sa akin ng tao ay gaganti ako na yung mga naninira sa akin, sisiraan ko, mas marami akong alam. Subalit hindi ko gagawin. Bakit? Sino ba ang naninira? Di ba ugaling tao yon? Subalit ang nagtitimpi at nagpipigil ng sarili, nakapagpipigil ng sarili, espiritu ng katauhan ng tao. Kaya, anuman ang sambitin, gaano kasakit halimbawa, matagal kayo rito. Ngayon, dahil hindi na kayo, nawala na kayo sa pandama sa akin at di nyo ako mararamdaman at di nyo na ako paniwalaan, eh sisiraan. Magtutungo kayo sa isang manggagamot at pagkatapos ako'y pakikita nyo ang larawan at sasabihin sa akin, ganun-ganun ako. Gaano kasakit po yon? Gaano kasakit? Gaano kasakit ang dala-dala mo ang larawan ko at ipagtatanong mo at sasabihin ng manggagamot, ganun at ganun ako. Patawarin siya ng Ama. Sapagkat, kung nababatid nyo lamang, halos mapakaraming mga manggagamot na nagtutungo rito. Kailanman, wala pa akong sinabing hindi siya totoo. Kailanman, wala pa akong siniraan na sino mang manggagamot. Subalit, yan ang sinasabi ng Ama, kapwa mo lingkod, na nagsasabing naglilingkod, nagagawa kang siraan. Ito ba'y mga nasa katotohanan? Mga minamahal, di ko po hahanaping mahalin nyo ako at ipagtanggol. Ang hahanapin ko sa inyo at sasabihin, nawa, suriin yung mabuti ang bawat gagawin nyo at sasabihin, sapagkat ayaw ko sa bandang huli, kung anong ginawa ninyo, kayo rin ang magdusa. Bakit? Alam ng Ama kung gaano ako nagpapakatotoo, ngunit di ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko. Subalit, wika nga, kung di ako naglingkod, hindi ko daranasin ang ganito. Ngunit di ko pinagsisisihan at hindi ko pinanghihinayangan sapagkat mas nanghihinayang ako sa mga taong maraming makikinabang. Ako, bago ako naglingkod, may sinusundan ako. Subalit kailanman ay di ko ginawang nang hindi na ako sumusunod. Bagamat yun ay may ginawa sa aking pinahiya ako. May nakakarinig ng mga tagasunod na yun namang mga tagasunod na yun parang katuwaan nilang nagtawa pa
Anong sinabi sa akin? Kaya mo ba ekayan? Alam mo ba ekayan, sinuong mo na yan? Sabi sa akin, nangungusap ang Espiritu. Ang tanong ko sa Panginoon nun, di po ba nasa kabanalan siya sapagkat ako'y tiwalang-tiwala, sunod ako ng sunod noon dahil alam ko po nasa kabanalan siya. Bakit nasabi niya po yun sa akin? Hindi po ba't kung di nyo naman ako pinag-aatasan, di naman po ako maglilingkod? Anak, ito itugon mo. Ganang akin, ganang ako, hindi ko ito gagawin at di ako makakalaban, hindi ko kaya. Ngunit, ginusto ng Panginoon, siyang magbibigay kakayahan sa akin. Bahala ka, Eka. At saka ako tinalikdan. Ayan si Cecilia, umiiyak siya nung panahon na yon. Kabiyak ng puso ko, di ako tumugot. Sinundan ko muli. Pinakita ko na nagpapakababa ako. Sapagkat may kaloob man sa akin, hindi ko maaaring pagyabang at di ko maaaring ipagmagaling. Ang mga ibang tagasunod, kung ano-ano sinasabi sa akin, ang sinasabi nila, ginagaya ko raw siya. Mga sumisip-sip sa kanya, ako naman sinisiraan. Kilala ko po silang lahat, alam ko po lahat. Subalit, gaputok man, hindi ako nagsalita. Sa isang dako kung nasaan siya, sumunod muli ako, ngunit wala siya noon at sinundan ko yung mga kasamaan. Ang sabi, naku Eka, ganito, ganito, ganito. Subalit napakahigpit kong tagasunod po doon. Ginagamit ko ang sasakyan. Wala na po ako sasabihin. Parang ganito. Nung panahon na yun, hindi po ako nagbibilang o nagkukwenta kaya ako sinasabi ito. Subalit, nahambing lamang na ngayon yung mga tagasunod nag-o-offer ng sasakyan. Ako rin po noon, ginagamit ang sasakyan ko, hindi ako naghihingi ng panggasolina. Kung saan yung misyon, pinasasakay ko, hindi ako nanghihingi ng panggasolina. Pinasasakay ko yung sasakyan ko doon. Wala ako sinasabi. Sapagkat mahigpit akong tagasunod. Ngunit, yung mga sip-sip sa kanya, kung ano-ano mga sinasabi, hindi po ako nagsalita, wala akong sinabi. Mapakatagal ng ilang buwan yon, taon halos, kung ano-ano mga pinagsasabi sa akin. Ngunit sinunod ko po ang Panginoon. Ang sabi niya, huwag akong makinig, huwag akong patangay. Pakita kong siya'y banal na nag-atas sa akin. Sinunod ko po. At doon na nagsimula ang sinabi niyang, anak, balang araw patototohanan ko rin sa kanila. Pinagtatawanan ako. Ang mga tagasunod ko'y ilan lamang. At kung pagsalitaan ako'y ganun at ganyan. Subalit, maliwanag ang binigkas ng Espiritu. Batahin mo ang lahat, Constancia. Patotohanan mong ako'y ako nga sa iyo. Marami po akong naramdaman sa kapwa ko na nakikisama man sila sa akin, kunwari lang. Kasama mo na nga, kaharap mo na nga. Pero, pag pumunta po sila doon, alam ko sinisiraan ako. Pero buhay ang Diyos. Alam niyo po ba lahat ng mga naniranay sa akin? Patay na. At salamat sa Ama, may buhay pa pala. Sabi niya, anak, may buhay pa. Subalit, hindi na rin sumusunod doon. Hindi po ako masaya. Hindi ako natutuwa. Sapagkat kung tunay kang sa Diyos, hindi mo gagawin yun eh. Kaya kung ano sinasabi, katulad ngayon, kayong lahat na naririto. Ano ang tinuro sa inyo kahit na mga alagad? Ayan, naririnig po ninyo lahat. Kung may mga sinasabi ang mga alagad, halimbawa, nasasaktan sila sa ginagawa, yung mga totoo sa akin. Ano sinasabi sa kanila? Pabayaan nyo, huwag kayong pumatol. Huwag kayong umayon, huwag kayong magsalita ng laban sa kanila.
Ang Ama naman nakakakita ng lahat niyan. Siya naman nakaririnig ng lahat. Pabayaan niyo sila kung ano sinasabi nila. Kailanman di ko sinabi sa kanilang, o sige, makilabang kayo. Labanan natin. Bakit? Sapagkat ang totoong Diyos at tunay na Kristo, hindi umaayon sa salita ng tao. Kundi, papaliwanag mong mabuti, sasabihin mong sa kanila, pabayaan nyo sila kung doon sila masaya. Ngunit kayo, pakita nyo, totoo kayo. Ngunit, katakataka naman, kung tunay na mga lingkod at lingkod nga ang totoo, dapat nadarama nila kung sino ako at ano ako. Bakit nasasabi nila ang laban sa akin? Ang wika ng Panginoon, ang laban sa akin ay nangangalat, hindi naglilikom, hindi nagtitipon. Sa makatwid, sinusunod ko ang Biblia at naririnig ko ang salita ng Espiritu na yun lamang ang dapat ko sundin. Kaya naman ang ginagawa ko, maglikom, hindi magkalat. Ang hindi makasunod na maglikom at ang gusto niya mangalat at ako'y siraan, tandaan po ninyo, hindi katumbas ng anumang yaman sa lupa at karangalan sa lupa ang banal na Espiritu. Kaya't kung totoo ang tao'y nasa Panginoon at tunay na ang kilala niya ay Diyos Ama, kailanman hindi niya magagawang siraan ang kapwa-tao niya. Lalo't higit kung sinasabing siya'y malakas ang Espiritu at naka-Espiritu. Bakit? Sapagkat ang naninira at sumisira ng kapwa, wala sa banal na Espiritu, masamang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya kailanman, hindi sasabihin sa inyo na ipaglaban niyo ako. Hindi kailanman sasabihin sa inyo, kapag may narinig kayong sinasabi laban sa akin, makipag-away kayo. Huwag. Kundi ang sasabihin sa inyo, tibayin ninyo ang loob nyo kung totoo kayo sa Ama. Ipaglaban nyo ang katotohanan, subalit di ko kailangan ipagtanggol nyo ako. Bakit? May tunay akong tanggulan at may magtatanggol sa akin na alam niya lahat at kilala niya kung sino ako. Buhay ba ang Ama? Na binaybay niya sa akin ang lahat mula bata ako. Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan. At yan ay nakikita ninyong maliwanag sa buhay ng tao. Kayo, balikan ninyo ang mga kaganapan sa inyong buhay nung bata kayo. Kayong mga mahirap ang buhay. At masdan ninyo yung mga nangutya sa inyo. Tingnan nyo kung gayon pa rin ang buhay nila. May kaganapan na yung mga mapanlinlang, mapangutya, mapaghamak, mapagtawa, mapanghusga, masdan ninyo kung sino ang sa bandang huli. At mayroon sa darating na panahon, sa ngayon mayamang-mayaman, subalit sa mga kinaapu-apuhan, tandaan po ninyo, hindi nila tataglayin ang yaman nila. Bakit? Hindi totoo ang nasa banal na aklat kapag hindi naganap ito. Si Solomon ang pinakamayaman na hari, subalit wala nang sumunod pang hari na tulad niya na mayaman. Mga minamahal na kapatid, ang paglikom ng Ama sa bawat araw ay sa kanyang kabutihan, hindi sa kasamaan. Ang pagnanasa at paglalayon ng Espiritu na maglikom at magbuklod ng makatotohanan ng tao ay hindi para ipahamak, kundi para iligtas ang kaluluwa at katawan. Sa makatwid, kung yamang kayo'y naririto upang hanapin ninyo ang liwanag, banal na salitang may buhay at makapangyarihan ang siyang inyong laging asaming kamtin at pagbulayin. Sapagkat, ang wika nga, ang bagay ay nakikita, ang buhay ay hindi. Ang bagay ay mapapalitan, ang buhay ay hindi. Ang bagay ay lumuluma, nawawala, nabubulok, naiiwan ang panahon, subalit ang Espiritu laging bago at di maiwan ng panahon. Kaya't kung totoo at tama
ang tao sa mundong ito, mapapatotohanan sa mga makatotohanan ng Diyos Amay sa tama at di sa mali. Mga minamahal, ano ba kung kahit na sino pa, dot-dotin ang pangalan mo at sabihin kung ano-ano. May Diyos na kung anong pinandot-dot niya, maaring isang araw may maganap sa Kanya. Sapagkat hindi tama ang ginawa at di tama ang sinambit. Subalit, kung patuloy na tama at mabuti ang ginagawa mo at sinasabi, umasa ka. Ngayon, basahan ka sa pananaw ng kapwa mo. Wala kang silbit, wala kang kwenta. Subalit siya mang nagpapahalaga sa iyo. Lumaban ka't habang may buhay, may magagawa siya. Kailanman hindi mapapantayan ng kayamanan ang Espiritu. Kaya't ang totoo sa Espiritu, hindi niya mimithiin na yurakan ang kapwa-tao. Sapagkat alam niya na kapag kumilos ang Ama, may magagawa siya. Kaya lahat ng nasa mabuting espiritu, nagtitiwala sa mabuti at nakatuon sa mabuting mangyayari, hindi sa masamang magaganap. Sapagkat mabuti ang Ama at tunay na mabuti siya. Kaya't ang layunin nila, ang isipan nila at adhikain nila, lagi at sa tuwina nakatuon sa mabuting mangyayari, hindi sa hindi maganda at mabuti. Sapagkat ang Diyos Ama mong sinusundan ay pinakababuti. Kung totoo ka at mabuti, anong sa iyo'y ipangyayari, mangyayari. Subalit, dahil ika'y anak ng Ama na tumatalim at sumusunod sa Kanya, ang mga pinagdaraanan mo, nakaloob niya at pinahintulot niya, hindi para kay sumama at lumimot sa Kanya, kundi para lalo mo siyang harapin at hanapin ng masumpungan mo at kamtin. Mga mahal, pawang katotohanan, kung nasa mabuti ang pag-iisip at mabuti ang damdamin, mawawawaan ninyo ang aking tinuturan. Subalit, kung nakalisya kayo at nadidimlan, lalo pa kayong magdidilig. Sapagkat wala ang liwanag na tatanggap sa inyo pang umunawa at magpaunawa. Ngunit at pasubali, kung nasa inyong liwanag, mawawawaan nyo ang aking hinahayag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag nga ang tinuran, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya, magsusulit ang lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya, maliwanag ang katotohanan. Di mo man nakakamtan sa ngayon ang bagay at salaping na turingan, ngunit kung nakakamtan mo, ang abang sa iyo'y walang hanggan at walang maliw magbigay. Di nga ba't sa isang iglap, kaya niyang baguhin ang takbo ng iyong buhay? Ngunit kung hindi pa ito dinaratal at di pa niya kalooban, patahin mo hanggang ika'y mapalayat palayain. Subalit, habang tinatamasa mo yaong mga kinabukasan mo na hindi mo pa nakikita ang tunay na kaloob niya, may galak kang tumanggap, may galak kang sumunod, may galak kang maging lubos sa Kanya. At may galak ka rin na mapapalaya niya. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sapagkat ang nasa kabutihan, di magpapahamak at maninira ng sinuman. Subalit, patotoong tao'y pagkataong nangungusap, ang lahat
Nang gusto niya sabihin, bibigkasin ng kanyang bibig. Na hindi pinagninilayan, hindi pinagbubulayan, ano pa ang magagawa? Kung mga nasabi mo na at nagkasala ka, at pagkatapos, nahamak mo na, hinusgahan ang kapwa mo. Paano kung masigit sa iyo na mabuti itong hinahamak mo? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tulad ng Kristo na di umimik, hindi nagturan, hindi bumigkas, bagkos, tahimik na nahimik, Ama nakabatid. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang maglingkod, katulad halimbawa, agi kong halimbawa si Berhel. Si Berhel, pagka may nagaganap na hindi ko po matutulan, Apo, na hindi bahagi sa inyo. Ngunit ang wika nga, ang espiritu batid niya na iyon. Ngunit bilang tao na pinababatiran niya upang masihan at matuwa, ano nga ba ang patotoo? Kung di na mahagi, kundi pinamahagi, paano gaganap siya at sino si Berhel para makatupad? Sapagkat kilala niya ang pagkatao niya noon at siya mismo, alam niya, lingkod man siya, laman man siya ng simbahan, di niya nagawa noon ang nagagawa niya ngayon. Sa makatwid, may ibang kaloob sa kanya na di kaloob sa kapwa niya. Yaon ang Ama, ganyan ang Espiritu. May kaloob man sa lahat, iba't ibang pinagkaloob, kung ano kaloob sa iyo, pagindapatin mo, maging tapat at totoo. Doon, makikita mo kung paano ang pagkilos ng butihing Ama at banal na Espiritu sa mga nakikinabang at pakikinabangan yaong kaloob sa iyo. At yaon ang pawang katotohanan na isang halimbawa lamang. At tulad ni Arlene, bilang isang alagad, ang mga kinakamtan niya tinutupad. Maliwanag. Tanungin niyo siya. Wika nga ni Conching, sulong anak, umiwalay ka sa akin. Sundin mo sila. Kung sino may gusto na sumunod, ay sundin mo sila. Mawalay ka sa akin. Para walang masabi. Hadlang ako. Hindi ako magiging hadlang. Wika bilang tao. Mga mahal, ang isang tunay na lingkod hindi sakim, hindi mga agaw, at di aagaw. Bagkos, alam mo na at alam mo, dahil tunay kang lingkod, ang masakit sa iyo, hindi mo gagawin sa kapwa mo. Isang halimbawa, kasama mo ito. Kasama mo yan, at may kapwa ka, lingkod na tulad mo. Kinuha siya, kinuha ito, ano madarama mo? Lingkod kayong parehas. Ang tunay na lingkod, hindi masasaktan, hindi mahirapan. Subalit, yung hindi totoo, walang gawa, kundi mang-agaw. Mga mahal, sapagkat ang Amay hindi kailangang umagaw, mang-agaw at manguha, sapagkat siyang kumukuha. Sa lahat ng anak niya, siya may karapatan na magbuhay at magbigay buhay. Kaya ang mga anak niyang totoo at tapat, hindi rin sila mamimilit at nagpapamilit-milit pa para sumunod sa kanilang kapwa nila, kundi ang Ama ang nagbibigay paraan para sumunod ang mga anak niya. Mga mahal, kaya sa dakong ito at gawain ito, isa man sa inyo, walang sasabihan, halika dito, sa akin ka. Sumama ka sa akin ka na. Bagkos, kung gusto mo, kaloob ng Ama, sa puso mo, sa isip mo, itatala ito. Subalit, ikaw mismo na sumusunod ang nakadarama kung masaya
at maligaya ka. Sapagkat kung masaya ka, totoong Ama sumasayo. Kung maligaya ka, totoong Ama sumasayo. Kung hindi, sinong nasayo? Sino ba nagdudulot ng katigatigan, ng pagkabahal at lungkot? Hindi ba si Satanas? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, nawa ang nagawa ni Pedro at nagawa ni Judas ay di nagawin sa panahon ng Espiritu. Sapagkat si Judas at si Pedro, sila rin ang nahirapan nang tinatwa ni Pedro ang Kristo na kanyang Panginoon at Guro. Siya nahirapan ng loob. Siya nahirapan ng katawan, patago-tago. Na tinatanong, kasama mo siya, no? Hindi. Subalit, dinadagok niya ang kanyang dibdib. Sinasabi niya, ba't ko nagawa sa kanya yon? Kaya pakatandaan ninyo, kapag dumatal na yung pagkabagabag at pagsurit ng budhi, hindi na tao kalaban nyo, Diyos ng totoo. Sapagkat, kung ano ginawa mo, mararamdaman mo ito sa puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mas mainam ang ginawa mo'y nakalulugod, nakatutuwa, nakabubuti para magalak ka. Subalit kung alam mo at naganap ay alam ng Ama na may pinahamak ka, na may sinirang ka, na may ginawa kang taliwas sa kanyang espiritu, isang araw, mamumulat ka rin sa katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, walang ipagdiriwang kung walang kaloob. Kung walang kaloob, walang magdiriwang. Kung walang pinagdiriwang at walang kaloob at walang magdiriwang, walang tao sa lupa. Walang Diyos na dakila. Subalit sa iba't ibang kaparaanan, nagbahagi ang Ama, kaya't lahat ng bahagi niya may nagdiriwang at pinagdiriwang ay siya, hindi tao at pagkatao. Banal na Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Di ba't ang wika ng Ama, magkaisa kayo? May isa, dalawa, tatlo, higit pa na nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya ng tapat at totoo, dinirinig niya. Ang gusto ng tao, ibigay ang kahilingan. Ngunit, ang nagpapakatotoo, ayaw namang paniwalaan. At gusto'y sundin ang malayo at nawawalay, na nag-iisip ng hindi tama at marapat. Kapag nasa tumpak at tama ang kaisipan mo, di mo isipin ang masama para sa kapwa mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo.
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Ilang araw na lang bago mag-anibersaryo? 17 days. Naku, kapag humiling kayo ng 17 hiling ninyo, aba, sa bagay araw-araw may hiling kayo Unahin nyo yung alam ninyong dapat ay unahin. At dahil yun naman ang gusto nyong unahin, tigibin naman ninyo ng pagtitiwala, pananalig at pananampalataya. Sapagat araw-araw may binibigay ang Ama, di ba? Hindi naman sabay-sabay binibigay yan, di ba? Kinita mo man, kumikita ka man, hindi sabay-sabay sa isang linggo, binigay na ng isang araw, di ba? Sa makatwid, araw-araw may binibigay siya. At habang nabubuhay ka, may nakalaang ibigay sa iyo. Kaya't kung pagtitiwalaan mo siya, bawat araw at gabi man, ikaw ay regalong mabuti sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Ilang taon na yung ating anibersaryo?
14. Kinabukasan, kakanta na naman, iibahin na naman ni Mami Beth. Sa ika-15 taon ng pagdiriwang, kay bilis ng panahon, bakit di mabilis ang pagtitiwala? Gayong po, ano po, mga minamahal na kapatid. Nagdilay po ako at pinasuri ng banal na Espiritu ang kaganapan sa gawain ito. Kaya lalong napapatotohanan siya ang kumikilos at gumaganap. O nga naman ano, mula sa unang araw kong maglingkod, naganap na yung panunuligsa sa buhay ko. Yung panghusga, yung paninira, dinanas ko na ito. Magpahanggang ngayon, patindi ng patindi ang paninira. Subalit, patindi rin ng patindi ang pagmimithi ng Ama, lumago ang gawain ito. Buhay ba ang Ama? Kaya, salamat sa Ama. Kung hindi nga pinagtibay ang loob at pinagpasakit na bawat araw ay tumupad, paano ko nga naman masisilayan yung kanyang mga sinabi ngayon? Ano ibig sabihin ngayon, mga mahal ko? Ganyan lang ang buhay. Kung may sinabi sa inyo ang Espiritu, at ginamit itong bibig na ito, ang bibig ng mga lingkod, na pinangungusap at binigyang kaparaan ng mangusap, huwag ura-urada pagdakaay. Kapag hindi natutupad, nawawala na kayo ng pag-asa. Kapag hindi pa nagaganap, nawawala na kayo ng tiwala. Ang Diyos, alipin lang ang bawat sumunod. At hindi sila manghuhula. Hindi sila manghuhula. At lalong hindi naman gugustuhin na wala ka naman bayad, uutuin ka ba? Eh kung nagbayad ka sana para mauto ka niya, malaki babayad mo, eh uutuin ka. Eh, hindi naman, ba't para ano at utuin ka? Sa makatwid, kapag dumatalang pangungusap at binigkas yung salitang yon, huwag ka na magalinlangan na isang araw, matatagpuan, makakamtan at masisilayan mo yan. Tulad ng kaganapang ito, sa gawain ito. Habang ang dinuyog-yug ay mga tansan na si kapatid na Pilar ang umaawit, minsan ay wala pa siya, aawit mga bata, minsan ay wala yung mga bata, matanda. Pagkatapos nagdasal, ako nasa sulok. Tumatawa ako mag-isa. Habag na habag ako natatawa sa akin sarili. Sabi ko, ano ba yung kalokohan? Patawarin niyo po ako, Panginoon. Pinakakawawa naman po ako lingkod. Nangahaplos na po ako ng libag. Pagkatapos po ako ay dinudurhan ka pa ng bata. Tinataihan ka pa ako. Sinusukahan ka pa ako ng matatanda. Iniihan pa ako itong salaset namin, sabi ko. Mangungusap ang Espiritu. Anak, ano ang naiba kundi kita iniba? Anong maiiba kundi ito nagawang magkaiba? Batahin mo lahat. Hanggang may mga nagpupunta rito, pagkatapos hindi babalik, sasabihin, pababatid naman. Nagpunta eka doon sa ganyan, nagpunta sa ganyan. Pag bumalik, sasabihin, tandaan mo eka, sinabi mo eka doon sa pinupuntahan mo. Naku, doon eka kayo magpunta, magaling, marami ekang nagpapagamot, may gitsandaan. Tandaan mo eka, Constancia, itong tuturan ko sa'yo. Daratalang takda, hindi lang 200. Matagal bago naganap, taon ang binilang. At ano pa, umayo ka anak, balang araw. Balang araw, puro balang araw yan. Subalit, hindi ko yan tinandaan. Hindi ko yan hinintay. Naglilingkod lang ako araw-araw at di ko na yan naalala. Kaya mo lang maalala pag napatupad na, pag naganap na. Aba, nagsasalita si kapatid na Cecil. Apo, sinabi yun ng Espiritu. Puro ka lang naman ganyan sinabi, wala ka naman record para patotoo.
Ganyan po ako magsalita nun. Daratalang takda anak, may tagalista ka. Daratalang takda anak, may tinatawag ba sekretary? At magkaiba ng gagampanan. Ayan po. Ngayon, dumadalang takda na nagkaroon ako ng Facebook. Lahat open. Daming nag-o-open. Alam nila yung aking profile. Alam nila yung aking, ano man tawag doon, Arlen? Account. Ayan. Subalit dumatalang takda na ang daming mga pumapasok. Maraming pasubali ko anak, gawin mong pribado ito. Sapagkat marami ang nagtatala ng mensahe na nagtatanong sa iyo na may sikreto. Kaya, tandaan mo Arlene, ito ba ay kahit sino magaling? Kapag magaling ba ito, nabubuksan nila? Hindi po. Subukan mo nga ako. Sige nga. Ikaw magaling ka. Tingnan mo nga. Kaya pag ito'y nabuksan, ikaw lang nakakaalam niyan. Ikaw nagsabi, buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Bakit? Isang araw po wala siya. Ay, anak, sabi ko, pwede ba ako buksan natin ito? Hindi po sa may sikreto ako o siya may sikreto. Itinatago ko yung maaring i-chismis yung mga dumudulog sa akin. Ganon ang Panginoon. Ba't nagagawa ng tao? Lingkod daw chinichismis ang kapwa niya. Mga kapatid, anong uri ang pagiging isang lingkod? Kapag nagagawa mo, ang kapwa mo ay baliwala sa iyo kung siraan at pagtawanan. Di ka ba nangingilabot sa ginagawa mo? Di ka ba natatakot sa Diyos? Di ka ba nahihiya? Paano ka nakakaharap na dumudulog na nanalangin? Paano ka nakakatawag? Di ba nakakahiya? Di ba nakakatakot? O hindi natatakot, hindi nahihiya? Tandaan niyo po, isa lang ang buhay. Kung ngayon nakaliligtas ka sa ginagawa mong hindi tama sa kapwa mo, kala mo ganyan. Subalit isang araw, sigurado, maliwanag na nakatala sa banal na aklat. Sisingilin ka kung ano sinabi mo. Hahatulan ka sa sinabi mo at ginawa mo. Di ba ga? Oh, lalo na yung mga lingkod, malaki pananagutan. Sapagkat, inalam na nila at alam na nila kung ano ang katotohanan pagkatapos ay sila pa sumisira sa katotohanan. Mga minamahal, napakaliwanag. Ang daming binabata ng mga nagpapakatotoo. Ito'y nababata dahil sa pakikipagtotoo. At yun naman kapwa mo na hindi nagpapakatotoo, nasabi totoo, bahala na sila. Sila na magdala niyan. Hindi ba ga? Mahal. Yun lang, makipag-usap ka ng sikreto sa cellphone na sinisiraan mo yung kapwa mo, malaking kasalanan yan, lalo na lingkod ka. Napakalaking kasalanan yan. Bakit? Nagagawa mo yung sa kapwa mo, sa kalingkod. Di ba nasabi mo, nalaman mo sa katotohanan na huwag kang manira ng kapwa mo. Subalit, bakit may taong baliwala lang iyon? Ang tanong nga, ganun ba ang Ama? Di ba sabi niya, nakikita niya lahat? Di ba nakatala sa banal na aklat, balikan po natin. Siguro kailangan magbasa lahat ang tao, no? Pinakamabuti, magbasa lahat. O kung nagbabasa naman, hindi naman natatandaan, alam niyo po, kung lahat lang mula sa simula ay nang gumawa sa iyo ng hindi tama siguro po hindi na ako lingkod ngayon Bakit? Ang dami kaya. Pero salamat. Salamat. Ako sa ginawa nila, hindi ako nahirapan. Baliwala lang sa akin. Hindi ko dinibdib, hindi ko inisip, hindi ako nabigatan, hindi ako nahirapan ng loob. Subalit, sinisigurado ko po, bahala ng Ama. Maliwanag ang katotohanan. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Kaya, ang sabi nga, mapagpapaumanhinan ka pa dahil hindi mo alam.
Subalit kung isa ka sa napakagaling mangusap, napakagaling maghayag, pag may nalaman ka, agad maninita ka. Pag may nalaman ka, agad mag-aalsa ka. Yan ba'y ugali ng banal na espiritu? Hindi yan ugali ng banal na espiritu. Ugaling tao yan. Kaya't upang matupad at maganap ang pagiging banal na espiritu na nasa sa katauhan ng isang tao, dapat hindi ginagawa yung mga ganon na ugali. Dahil yun ay tao, pang tao yun. Sa unang pagkatao, yun at yun pa rin. Walang naiba. Anong nabago? Mamahal. Salamat sa butiki. Kayang alisin, baguhin ng tao ang hindi nararapat. Sapagkat nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapagpapahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat tayo. Ang wika nga, mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sayang. Sayang naman. Ang sabi nga, kung dumarating sa buhay mo, ang wala ng silbi ang kapwa mo at walang kwenta, wala siyang nagawa sa iyo, palagay mo'y wala. Huwag mo naman siyang gawing walang kwenta. Kung palagay mo'y wala kang nagawa, halimbawa si Pedro, walang nagawa sa iyo, palagay mo'y wala siyang nagawa, wala kang nadarama sa kanya, huwag mo naman siyang gawing walang silbi, walang kwenta sa buhay niya. Sapagkat siya'y binigyan ng Amang may buhay at pinahahalagaan ng Ama. Kung ika'y di nagpapalaga sa Kanya, di ka nakakadama sa Kanya, huwag mo naman siyang gawing walang silbi. Sapagkat siya'y may silbi sa Ama. Kaya nga, ang nagpapahalaga sa kapwa niya, nagpapahalaga sa Diyos Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nawa nga, lahat ng mga anak ng Ama ay tunay na makipagtotoo sa kapwa-tao. Nang sa gayon, ang masakit sa kanila ay wag nilang magawa kahit kanino. Sikat ka lang sa isa, papahamak mo naman ang isa. Makapagpakita ka lang ng maganda sa isa, papahamak mo naman ang iba. Hindi pa rin tama sa pananaw ng Ama. Sapagkat kung nakikita mo kawawa ang kapwa mo, para sa kapwa mo, nawayaw sa kanya at hindi siya ginugusto, ikaw na may takot sa Ama at may pagpapalaga, gawin mo siyang pahalagahan. Sapagkat kung paano mo siya pinahalagaan na hindi siya pinahalagaan ng kapwa mo, walang takot sa Ama, ikaw na may takot sa Ama, malulugod pa rin siya. At kalulugod niya, yung ginagawa mong mabuti sa kapwa mong walang silbi sa pananaw ng kapwa mo. Pagharian kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Ay, kung pwede nga lang po ako magkwento, ng kasiraan ng kapwa-tao. Karami kong ikukwento. Napakarami. Subalit bayaan nyo na sila. Basta ako, kukwento ko ang para kay Kristo't Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagharian kayo. Lagi ko pong tinatandaan yung salita sa banal na aklat, kahabag-habag ang nagiging daan. Para ang kapwa niya ay magkalayo ang damdamin, magkasira. Nakakatakot po sa Ama eh. May mga taong gayon, mapalapit sa kapwa-tao, kahit sa Diyos eh, hindi siya. Hindi niya alam yung ginagawa niyang pagpapalapit sa kapwa niya, nalalayo naman siya sa Diyos dahil mali ang ginagawa niya. Buhay ba ang Ama? Ngunit, bukang bibigay Diyos. Tama po ba? Malapit sa Diyos.
Gawain ba ng malapit sa Diyos ang magsalita ng di nararapat? Kaya mula po nang natutunan ko ang Panginoon, hindi ako banal, hindi ako matuwid, hindi ako banal. Inuulit ko po, hindi ako banal, hindi ako matuwid, subalit nagsusumakit, nagsusumikap. Ang natutunan at naituro sa akin, nais kong tupdin at ang hiling ko sa buong buhay. Nawa, wag na ako madimlan at matangay sa mga salitang tao. Pagarian tayong lahat ng Diyos na totoo, Diyos na buhay at walang maliw magmahal. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nawa tayo'y magliwanag ang buhay. Sasama ko ang sarili ko sapagkat gayon pagbilang tao. Ngunit sa bilang Espiritu, laging sambit sa inyo, sumainyo ang kapayapaan at pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. Totoong totoo. Yan nga po ang tanong ko sa Panginoon eh. Nagtanong ako minsan eh. Panginoon, di ba tao rin ako? At yung kapwa ako'y tao rin. Pwede naman po palang baguhin yung kung sino ka at ano ka dating buhay mo eh. Tama anak, yan ang tugon ng Espiritu. Kung totoo na akong kinikilala at tinatanggap sa puso ng bawat isa. Subalit, gaano man kadalas ang paglilingkod at lahat ng tungkulin ay gustong gawin, ngunit pag nagbibilang tao, nagkakasala pa rin. Sapagkat ang gagawin pa rin ay pangtaong damdamin. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi pala doon sinusukat ng Ama sa paglilingkod mo. Hindi pala doon binibilang sapagkat hambing sa namili ka ng bakal. Nagtitinda ka ng junk shop. Namimili ka junk shop. Pag binili mo yung mga scrap pa rin yan. Kapag bumili ka ng buo, buo yan. Ganyan lang buhay. Kaya kahit na napakarami mong nabili, dahil mga scrap lang yan, scrap pa rin yan. Ngunit kung nakabili ka ng buo, sigurado buo yan. Buhay ba ang Ama? Ano ibig sabihin? Gaano man ang bilang mo, wika nga ng Ama, hambing sa bakal. Gaano man ang bilang na ginagawa mo, lahat ay gusto mong tuparin at gampanin. Ngunit hindi ka totoo sa akin. Sira pa rin ang aking pananaw. Sa'yo'y hindi ka pa rin buo-buo sa akin. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakahirap yung sabihin mo, Panginoon, naglingkod ako. Panginoon, nanggamot ako. Malis ka sa aking harapan. Nanggamot ka dahil sa pera. Naglingkod ka dahil dito. Ngunit hindi mo ako pinaglingkuran. Naglingkod ka dahil may gusto ka sa akin. Buhay ba ang Ama? Yun pala ay pera. Mga mahal, kay bilis ng panahon, kay dali ng maghapon, kay dali ng magdamag, ngunit hindi nyo nakikita kung paano nakakausad. Subalit ang Ama, gaano man kay luwat, ilang taon man kayo mabuhay, batid na batid niyang lahat. Pagpalain kayo. Mga minamahal ko, muli sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayong lubos. Kung ano ang mga biyaya at pagpapalang nasa inyo, naway magamit nyo sa ikasisi at ikagagalak ninyo. Upang sa gayon, ano man ang kinamtan nyo, naging maligaya ang buhay nyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Halimbawa, isa kang lingkod. Dumudulog sa iyo ang kapwa mo. At pagkatapos dumulog sa iyo, pinangalat mo ito. Kanino ka nagkamali? Kanino ka nagkasala? Sa kapwa mo ba o sa Diyos? Yan ang pakaingatan ng mga lingkod. Pagpalain kayo. Tayo na po, mga mahal ko.